patuloy tayong tawag sa Panginoon. Mamaya hindi tayo magsawa para purihin ang ating Panginoon. Amen? Sa umagang magkagising, malano'y pupurihin, puso ko'y naging mayawin para sa iyo. Lagi kong nararanasan, katapatan mong walang hanggan, pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawa, purihin ka. Kung paglakas, minamahal kita. Laging maawinin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus, purihin ka. Sa umagang pagkagising, malano'y pupurihin, puso ko'y laging mayawin para sa iyo. Nararanasan, kakapal
Siya nga, Panginoon, pinupuri ka namin, pinalakila ka namin, sinasamba ka namin. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na purihin ka. Hindi kami mauubusan ng awit, ng salita, ng pagpupuri, sapagkat hindi po kayo nagsasawa, at hindi po kayo nanghihinawa na kami ay ibigin. Kami inibig mo noon, ngayon, at magpakailanman. Kaya pinupuri ka namin, pinagagila ka namin, sinasamba ka namin. Salamat, Panginoon, na iniibig mo kami. Dahilan kaya kami may awit, hindi lamang awit ng pagsasaya, awit ng pagdiriwang, kundi kahit sa panahon ng problema, sa panahon ng sakit, sa panahon ng kaguluhan, sa panahon na kami nahihirapan, kami ay may awit. Dahil kayo ay nagmamahal sa amin sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon, sa lahat ng sitwasyon. Dahil sinabi mo sa iyong salita, you have loved us with an everlasting love. Panginoon, muli, patuloy kayo sa amin magpakahayag, kanakilahan ng iyong pag-ibig sa amin, at ang pag-ibig nito, Panginoon, patuloy maghubog sa amin, patuloy na magbigay sa amin ng kagalakan, patuloy na magbigay sa amin ng pagpupuri, kahit sa kapigatian, kahit sa sakit, kahit sa kabuluhan. Ang mga salita mo patuloy, Panginoon, na magparana sa amin. Sadya nga ang salita mo ay buhay, ang salita mo ay makapangyarihan, ang salita mo ay mapangyayari, ano ba ang sabihin dito? Panginoon, speak to us, Lord, as may your people, Lord, and listen to the Lord. Pumusap po kayo sa amin, tatagpuin niyo kami, ang pangalan patuloy mawala natin malakila sa aming mga buhay. Pinupuri ka namin nagkakila. Jesus' name we pray. Amen. Amen. Lord. Yun po yan, dapat natin ang ating mga sarili sa salita ng Panginoon. Tawagin natin si Pastor Abe para po sa pangalan ng salita. Magandang umaga po sa ating lahat. Makibukas po tayo sa Pilipos. Yes, right? Sa Pilipos, chapter 4, verse 10 to 13. Pilipos 4, 10 to 13, sabi po dito, lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya lang wala kayong pagkakataon upang may pakita ito. Verse 11, hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako ng tulong sa inyo,
Sabagat natutunan ko ng maging kontento sa anumang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko ng lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko, busog man o gutom, sagana man o salat, kontento pa rin ako. At harapin ang lahat, ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo Jesus na nagpapatatag sa akin. Purihin po, Panginoon, sa pagkabasa ng kanyang salita. Ito po ay ang kabisado nating verse. Ewan ko na po kung meron pang hindi nakabisado nito. I can do all things through Christ who strengthens me. Yan po ang tema na title natin sa oras na to. I can do all things through Christ who strengthens me. Kabisado natin ang verse na to. At ginagamit pa nga to sa mga kanta, di ba? Nothing is impossible, yung katulad ng faith, I can do all things through Christ who strengthens me. At marami din tao ang ginagamit ito, katulad nito. Sige, slide. What gives people feelings of power? Yung pinakamataas dyan, nagbibigay doon ng lakas. Yung pera, yung status, yung pinakamataas. Yung Philippians 4:13. Nagbibigay daw ng kapangyarihan sa tao ang Philippians 4:13. Okay, slide. Isa pa. I can do all things through Christ who strengthens me. Buhat-buhat niya yung soldier. Kumbaga nagbibigay ng lakas. The physical na lakas. Sige, slide. Sabi dyan, repeat after me. I can do all things. Hindi, huwag niyo po kung binabasa ko lang po. Binabasa ko lang po yung nakasulat. Now wouldn't it be amazing if you actually believe in that? Sabi dun sa memes na yun. Kung maniniwala ka na kaya mo, hindi ba napakaganda? Kumbaga, ang Philippians 4:13 ay ginagamit na magic word. Magic word para lumakas ang tao. Yung katulad yung soldier kanina, may bit-bit siya para magkaroon siguro ng kapangyarihan, ng lakas. Kumbaga, ginagamit ito ng tao parang, kumbaga, magic word. Nang resulta ay, sige, next slide. I can do all things through a verse taken out of context. Nagiging out of context na ang paggamit ng Philippians 4:13 na ginagamit na lang magic word para kunyari may lakas na mag-ala Samson na kayang buhatin ng mga May hinahanap akong memes, hindi ko lang siya mahanap. Last month ko pa yata siya nakita. Kumbaga yung lalaki may binubuksan siyang Tagalog ng delata. Tapos di niya mabuksan, sabi niya, I can do all things through Christ who strengthens me. Sana yung magandang memes Kaso di ko mahanap. Kaya nabuksan niya yung lata kasi kaya niya raw gawin sa pamamagitan ni Kristo. Kumbaga, ginagawang magic word o kapangyarihan ang Philippians 4:13 na ang resulta ay out of context. Now, this is how they interpret Philippians 4:13. Ganito yung nila ini-interpret ang Philippians 4:13 na pag makakarinig kayo sa mga prosperity gospel, laman na laman ito ng preaching nila. Ang sumulat naman nito si Pablo at habang sinusulat niya ito, nakakulong siya. So bakit gano'n? Nakakulong si Pablo pero sabi ni Pablo, I can do all things. Diba? Kumbaga out of context ang paggamit nila. Ang tanong, ano nga po ba ang ibig sabihin ng Philippians 4:13? Now let us look po sa the Philippian church. Titignan natin ang Philippian church. Bakit nga po ba ito sinabi ni Pablo? Ano nga po bang ibig sabihin niya ng I can do all things through Christ who strengthens me? Sige, slide. Sa verse 10 po, sabi niya sa verse 10, lubos akong nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayo nagmamalasakit sa akin. Merong kagalakan si Pablo, sabi niya dyan sa verse 10. Bakit po? Kasi merong malasakit ang mga taga-Pilipos sa kanya.
Kung titignan po natin yung background nila, in Philippians chapter 1, buksan po natin ang ating Bible. In Philippians chapter 1, sabi po dito ni Pablo, verse 3, sabi po niya dito, tuwing naaalala ko kayo, Philippians 1, simula verse 3, tuwing naaalala ko kayo, nagpapasalamat ako sa Diyos at palagi akong masaya sa tuwing nananalangin ako para sa inyo. Bakit po? Dahil mula pa nang sumampalataya kayo, hanggang ngayon ay katulong ko na kayo sa pagpapalaganap ng magandang balita. So, nagagalak si Pablo sa mga taga-Pilipos. Bakit po? Kasi simula na nakakilala sila sa Panginoon, hanggang sa sinulatan sila ni Pablo, supportive sila sa ministry ni Pablo. Hindi sila nawala sa likod ni Pablo. Talagang nandun sila sa ministeryo ni Pablo. Talagang simula nung nakakilala sila, sasabi dito ni Pablo, hanggang sa nakakilala sila sa Panginoon, hanggang dito sinulatan nila ni Pablo is, nagpapatuloy sila, naging faithful sila sa Panginoon. Hindi nawala, kumbaga hindi sila nag-backslide, o hindi man na sila parang tumaligod muna saglit sa Panginoon. Talagang faithful silang naglingkod sa Panginoon. Kahit may persecution silang nararanasan, patuloy ang paglilingkod nila sa ministeryo ni Pablo. Kaya sa verse 10 sabi dyan, lubos akong nagagalak, merong kagalakan si Pablo dahil patuloy ang pagmamalasakit ng Iglesia ng Pilipos sa kanya. Na kahit wala silang may abot na tulong kay Pablo, gumagawa sila ng paraan to support his ministry. At siya sabi po dyan, sa verse 10, labis ako nagagalak sa Panginoon dahil muli niyong ipinakita ang pagmamalasakit niyo sa akin. Alam kong lagi kayong nagmamalasakit sa akin, kaya lang wala kayong kakayahang may pakita ito. Andun yung heart nila, yung desire nilang tulungan si Pablo, pero kumbaga wala silang kakayahang may pakita yung pagtulong nila kay Pablo. Ito, nung background nito, nung malaman nila na kulong si Pablo, nagpaabot agad sila ng tulong. Nagpadala agad sila ng tulong kay Pablo nung malaman nilang nakakulong si Pablo sa piitan. Dito po may kita rin natin ang malaking pagkakaiba ng church ng Corinto sa church ng Pilipos. Wala po dyan, dito po nailagay. Ang church po ng Corinto ay, ang lugar po ng Corinto ay, ang lugar ng Corinto ay, kumbaga, business capital ng Greece noong panahon nila. Kumbaga sa Pilipinas po ay Makati. Ito, ang Corinto ay Makati. Kumbaga, business capital. Kaya lahat ng business nandun, halos lahat ng tao is talagang may kaya. Kumbaga, may pera ang mga tao, pero hindi sila sumusuporta sa ministeryo ni Pablo. Di katulad po ng taga-Pilipos. Ang Pilipos po ay probinsya at lugar po ito ng mga retired soldier. Kumbaga retired ito, kumbaga tinatanggap na lang nilang pera ay kumbaga parang pensyon, ganun. Pero pilit nilang sinusuportahan si Pablo sa kanyang ministeryo. Ito po yung heart ng mga taga-Pilipos na kahit walang-wala sila, they try to support, pinipilit nilang ipakita ang pagsuporta nila kay Pablo. This is how faithful they are. Pero, di po natin pag-uusapan yung faithfulness ng taga-Pilipos. Ang pag-uusapan po natin sa oras na to, ay ang sinabi ni Pablo na, I can do all things through Christ who strengthens me. Ano nga po bang ibig sabihin ni Pablo? Basahin ko lamang po simula verse 11. Hindi ko sinasabi ito dahil nanghihingi ako sa inyo ng tulong, sapagkat natutunan ko na maging kontento anuman ang kalagayan ko. Marunong akong mamuhay sa hirap o ginhawa. Natutunan ko ng lahat ng ito. Kaya maging anuman ang kalagayan ko,
busog man o gutom, sagana o salat, kontento pa rin ako, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatatag sa atin. Ano nga po bang ibig sabihin dito ni Pablo? Slide. Ibig sabihin po ni Pablo, una po is, there's a satisfaction in Christ. Merong kasapatan sa Panginoon. Sabi ni Pablo, natutunan niya maging kontento sa kahit anong sitwasyon niya. Sinabi niya rin sa verse 12 na marunong na siyang mamuhay kahit hirap man ito o ginhawa, busog man ito o gutom man siya. Kumbaga, puno-puno man ang pagpapala o hindi. Marunong siyang, ano man ang estado ng buhay niya, marunong siyang mag-adjust. Natutunan niyang mag-adjust. Kayang-kaya niyang mabuhay. Hindi siya nawawala ng pag-asa. Bakit po? Kasi si Kristo ang kasapatan niya. There's a satisfaction in Christ Jesus. Kontento na siya basta't si Jesus ang kasama niya. He is complete in Christ. Kontento na siya sa lahat ng bagay dahil si Kristo ang kalakasan niya, ang kasapatan niya. He has a full satisfaction in Christ Jesus. Ang tanong po sa bawat isa sa atin, tayo po ba? Si Kristo nga po ba ang kasapatan natin? Amen. Na kahit dumaan yung ups and downs ng buhay natin, puno-puno pa rin tayo ng kagalakan. Puno-puno pa rin tayo ng kasiyahan. Kahit sobrang hirap ng buhay, puno-puno pa rin tayo ng kaligayahan kasi si Kristo ang kasapatan ng buhay natin. Tingnan niyo po yung verse 4 ng chapter 4. Verse 4, chapter 4 ng Philippians, sabi ni Pablo, magalak kayong lagi. Inuulit ko, magalak kayong lagi. Rejoice always in the Lord. I say it again, rejoice. Are we rejoicing in the midst of problem? Nagagalak na ba tayo sa Panginoon sa gitna ng problema? Amen. Meron ba tayong joy every time na pinapadaan tayo ni Lord sa pagsubok o problema ng buhay? Amen. Buksan niyo po sa John chapter 16. Si Jesus po nagsabi nito. In John chapter 16, in John chapter 16 verse 33, sabi po dito ni Jesus, John 16:33, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito, John 16:33, sinasabi ko sa inyo ang mga bagay na ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap sa mundo, pero magpakatatag kayo dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Look what Jesus says, hindi mawawala ang pagsubok dito sa mundo. Sabi niya, daranas kayo ng paghihirap. Hindi mawawala ang problema. Laging darating yan sa buhay natin. Pero nang sabi niya, magpakatatag kayo. Magpakatatag kayo dahil napagtagumpayan na niya ang mundo. Sa English, maganda sabi diyan, but take heart, I have overcome the world. One thing na pangako ni Lord sa atin in times of trouble ay ang pagtatagumpay niya sa mundo. Kaya dapat manatili tayo sa Kanya. Yes, hindi ibig sabihin na pag lumapit tayo kay Jesus, wala nang problema o mawawala ng lahat. Dahil ang fulfillment ng, kumbaga, yung pagiging kumpleto ng pangako ni Lord ay pagdating pa ng second coming. Pagdating pa niya na doon ay wala nang sakit, wala nang hirap, wala nang gutom, wala nang problema. Pero habang nandito tayo sa mundo, there will be challenges na haharapin natin. Maraming pagsubok na pagdadaanan. Yes, hindi niya agad aalisin o hindi niya agad
tatanggalin yung mga problema natin kapag mananalangin tayo. Pero sabi niya, promise niya, take heart, magpakatatag ka dahil napagtagumpayan ko na ito. Kaya dapat in times of trouble, nananatili tayo sa Kanya. Magtiwala at maging kasapatan siya sa buhay natin kasi hindi tayo pababayaan ni Jesus. Hindi niya tayo iiwan ni pababayaan man. If si Jesus o si Jesus ang kasapatan ng buhay natin, magiging kontento tayo sa lahat ng bagay. Na kahit dumating ang napakalaking biyaya sa atin o dumating ang napakatinding pagsubok, hindi tayo magigiba, hindi tayo masishaken. Kasi si Kristo ang kasapatan natin. Makibukas po tayo sa James. In James chapter 1, James chapter 1, simula verse 2. James chapter 1 verse 2. Sabi niya dito, sabi ni Santiago, mga kapatid, maggalak kayo sa tuwing dumaranas kayo ng pagsubok, sapagkat alam niyong nagdudulot ito ng katatagan sa inyong pananampalataya. Verse 4, kaya tiisin ninyo ang mga pagsubok upang maging ganap at walang pagkukulang ang buhay ninyo. Tignan niyo po sabi ni James, maggalak sa gitna ng pagsubok. Kumbaga parang katulad ng Philippians 4:4, no? Rejoice always in the Lord. Maggalak sa gitna ng pagsubok. Bakit? Kasi it will strengthen our faith. Patatagtagin ang pananampalataya natin, patitibayin ang pagtitiwala natin sa Panginoon. At ano pa po? Magiging ganap ang buhay natin dahil si Kristo ang kasapatan natin. Kaya nga po si Pablo, kahit anong estado ng buhay niya, ups and downs man ang buhay niya, okay lang siya. Good lang siya. Tuloy lang siya. Bakit? Dahil si Kristo ang kasapatan niya. Kahit sagana siya, kahit inukulang siya, kahit busog man siya o gutom man siya, he doesn't care. Why? Kasi si Kristo ang kasapatan niya. He is satisfied in Christ Jesus. Kung babasahin po natin yung 2 Corinthians, simula chapter 9 yata, binanggit niya doon yung paghihirap niya for the sake of gospel, na ilang araw siya nakalutang sa gitna ng dagat ba yun, o ano, nasa bangka lang siya, kalutang-lutang lang. Kumbaga, binanggit niya lahat ng pinagdaanan niya for the sake of Christ. Tinuloy niya lahat ng ngayon dahil si Kristo ang kasapatan niya sa buhay. He is satisfied in Christ Jesus. But the question is, paano nga po ba nagawa ni Pablo na maging kasapatan si Lord sa buhay niya? Let us go to the next point. Isang pindot lang. Strength in Christ. Paano niya nagawang maging kasapatan si Kristo? Paano niya nagawang, Lord, ikaw lang, kontento na ako. Paano niya nagawa yon? Sa pamagitan ng lakas na kaloob ni Kristo. May kalakasang hatid si Kristo para sa bawat isa sa atin. Kaya nga sabi ni Pablo, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ni Kristo na nagpapatatag sa akin. Yes, it could be physical strength, it could be spiritual strength, pero ito yung biyaya kaloob ni Lord sa atin. May kalakasang hatid si Kristo, kaya nagawa ni Pablo makontento sa lahat ng bagay. Kaya sapat si Jesus sa buhay niya dahil sa kalakasang hatid ni Kristo. So sa bawat pagsubok, sa bawat problema, sa bawat pangyayari sa buhay niya, laging may kalakasang hatid si Kristo. Laging nandun ang lakas, ang biyaya ng Panginoon sa buhay niya. Makibukas po tayo sa Lamentations.
panaghoy sa Tagalog. Lamentations chapter 3. Panaghoy sa Old Testament po ito. Nasa major prophets after ng Jeremiah. Lamentations sa panaghoy chapter 3. Ang Lamentations po o ang panaghoy sa Tagalog ay sinulat ni Jeremiah na ang laman ng sulat ay punong-puno ng, of course, panaghoy o pag-ihinagpis, punong-puno ng kalungkutan. Bakit po? Ano po bang pangyari dito? After po na sakupin ng Assyria yung Northern Kingdom, remember, nahati po sa dalawang Israel, Northern Kingdom at Southern Kingdom. Yung Upper Kingdom o Northern Kingdom, nandun yung 10 tribes. Then yung sa Lower Kingdom, nandun ang tribe ng Judah at ng Benjamin. After po na masakop ng Assyria, yung tinatawag na 10 lost tribes of Israel, nawala na po ito, nasakop na ng Assyria. Ilang taon makalipas masakop ng Assyria ang Northern Kingdom, sinakop naman ng Babylon ang Southern Kingdom. Sa pumuno ni Nebuchadnezzar. Umaga, tinanggal nila, ninakaw nila lahat ng ginto sa loob ng templo. Remember, ang templo ay built in gold. Kaya pinagwawasak nila ito. Kinuha nila lahat ng ginto sa loob ng templo. Sinira nila yung Jerusalem. Ninakaw nila lahat ng kanilang nakawin. At higit sa lahat, more than half ng population ng Southern Kingdom, dinala nila sa Babylon. Remember sila Daniel at yung mga kaibigan niya, di ba? Sila yung mga dinala sa Babylonia. Kaya po sumulat si Pablo, ay si Jeremiah, kumbaga yung mga naiwan doon na tinatawag na remnant ay, kumbaga, nagkaroon ng matinding panaghoy, nagkaroon ng matinding karungkutan, kumbaga parang depressed sila kasi parang tila pinabayaan sila ng Diyos sa panahon na to. Now let us read. Basahin po natin ang sinulat ni Jeremiah, panaghoy o Lamentations chapter 3, simula verse 1. Sabi niya dito, pakinggan po natin mabuti, sabi niya dito, isa ako sa mga nakaranas ng parusa ng Panginoon dahil sa kanyang galit. The reason kung bakit sila kinaptured ng Babylonia is because may matindi silang ginawa. Remember, nagsimula ito kay Solomon na nagkaroon ng 1,000 asawa. And nagkaroon siya ng 1,000 asawa at pinagsasasamba niya yung mga Diyos-Diyosa ng mga asawa niya. And simula noon, nagkaroon ng sinabi ni Lord through isang prophet na He will divide the kingdom, then later on, sasakupin paparusahan niya ang bayang Israel. Pinalayas niya, verse 1 ulit, isa ako sa nakaranas ng parusa ng Panginoon dahil sa kanyang galit. Si Jeremiah nagsasalita nito. Pinalayas niya ako at pinalakad sa dilim, sa halip na liwanag. Paulit-ulit niya akong pinarusahan araw at gabi. Pinapahina ang aking mga buto at ang aking katawan at binali ang aking mga buto. Sinalakay niya ako at ibinilanggo sa paghihirap at pagdurusa. Verse 6, inilagay niya sa kadiliman na parang isang tao na matagal nang patay. Kinadena niya ako at ikinulong upang hindi makatakas. Kahit na humihingi ako ng tulong, hindi niya ako pinakinggan. Hinarangan niya ng pader ang aking landas at pinaliko-liko ang aking dadaanan. Para siyang oso o leon na nag-aabang upang salakayin ako. This is how we describe yung galit ng Diyos sa bayan ng Israel. Kinaladkad ako palayo sa daan at katapos ay nilapa at iniwan. Iniumang niya ang kanyang pana at tinutok sa akin. Pinana niya ako at tumagos ito sa aking puso.
Naging katawa-tawa ko sa lahat ng kalahi, sa aking mga kalahi. Buong araw nila ako inaawitan ng pangungutya. Pinuno niya ako ng labis na kapaitan. Nabungi ang aking mga ngipin, nabungi ang mga ngipin ko dahil pinakain niya ako ng graba at saka tinapaktapakan niya ako sa lupa. Inalis niya ako sa maganda kong kalagayan at hindi ko na naranasan ang kasaganahan. Nawala ang karangalan ko at lahat ng pag-asa ko sa Panginoon. Nawala na ang pag-asa ni Jeremiah sa Panginoon. Napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko, at kung palagi kong itong isipin, manghihina ako. Ito yung pinagdaraan ng Jeremiah. Kumbaga, kaya sinasabi na, kumbaga, depressed si Jeremiah, he is a weeping prophet. Kasi talagang naranasan niya yung galit, yung sumpa o yung galit ng Diyos at pagpaparusa ng Diyos sa bayan ng Israel. Sabi niya, verse 20, at palagi, verse 19, napakasakit isipin ang mga paghihirap at pagdurusa ko. Talagang ang tindi ng pinagdaraanan niya. At kung palagi kong iisipin, manghihina ako. Now, ano pong nagpalakas sa kanya? Verse 21, pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naaalala ko ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Yan po nagpapalakas sa kanya. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Remember, kumbaga more than half the population ng Israel o ng Kingdom of Jerusalem o Kingdom of Judah ay dinala sa Babylonia. Ang mga naiwan ay yung mga remnant. At ang sabi ni Jeremiah, nakikita ko pa rin ang pag-ibig ng Diyos kasi hindi tayo lubusang nalipol. Hindi tayo inubos ng Diyos. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Iyan ang dahilan kung bakit hindi tayo lubusang nalipol. Araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag. Dakila ang katapatan ng Panginoon. Tingnan niyo po si Jeremiah sa kanyang sulat. Sobrang bigat o sakit ng nararamdaman niya. Kumbaga depressed siya. He is a weeping prophet. Nawawalan ng pag-asa sa Diyos. Pero ano sabi niya? Naalala pa rin niya ang pag-ibig ng Diyos. Pero nanunumbalik ang pag-asa ko kapag naalala ko na ang pag-ibig at awa ng Panginoon ay walang katapusan. Kahit tila nawawalan siya ng pag-asa, pero naalala niya na mahal siya ng Diyos at walang hanggan ang pag-ibig at awa ng Diyos. Bumabalik yung pag-asa niya kapag naalala niya, nakita niya yung problema niya, nawawala yung, kumbaga, parang nanghihina siya, pero pag naalala niya yung pag-ibig at awa ng Diyos, bumabalik yung kalakasan niya. Sabi sa verse 23, araw-araw ay pinapakita niya ang kanyang habag, dakila ang katapatan ng Panginoon. Kabisado natin ito sa English, simula verse 22, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Laging bago ang biyaya ng Panginoon sa araw-araw. Na ganito ang pinagdaraanan ni Jeremiah, ganito ang pinagdaraanan ng bayan ng kaharian ng Judah o bayan ng Israel. Kumbaga puno-puno sila ng paghinagpis, panaghoy, kalungkutan. Pero bumabalik yung lakas nila dahil bago ang biyaya ng Panginoon sa araw-araw. Ito nagpapalakas sa kanila. Laging bago ang biyaya ng Diyos kada araw. Laging may bagong lakas na hatid si Kristo kada araw. Lagi siya nagbibigay ng lakas sa araw-araw para maharap natin ang bawat pagsubok na meron tayo. Para magkaroon tayo ng kapayapaan sa araw-araw at upang masunod natin ang kalooban niya sa araw-araw. Laging may kalakasang kaloob si Kristo para sa atin. Kaya sabi ni Pablo, I can do all things through Christ who strengthens me. At araw-araw bago ang biyaya at lakas na binibigay niya.
para sa atin. Ang tanong po is, kanino tayo humuhugot ng lakas? Yes, walang problema kung humugot tayo ng lakas sa pamilya, o sa mga anak, o sa mga kaibigan, o kahit kanino pa man. Walang problema. Pero pag sa kanila lang tayo huhugot ng lakas, manghihina pa rin tayo. Bakit po? Kasi tao lang din sila na nanghihina din. Di ba? Pag sabay-sabay na nanghihina, wala nang malakas. Kaya si Pablo, ang lakas niya ay nanggagaling sa Panginoon. Kaya dapat ang pinanghugutan natin ng lakas ay si Jesus. Kay Jesus dapat tayo kumukuha ng lakas para magpatuloy sa buhay, para magtupad, magawa ang kalooban niya para sa atin. Dahil walang katapusan ang biyaya at ang lakas na kaloob niya para sa atin. At laging bago ito, araw-araw. In Psalm 73, sa awit po, in Psalm 73 verse 26, sabi po dito, awit, Psalm 73 verse 26, sabi niya po dito, sabi po ng salmista, manghina man ang aking katawan at isipan, kayo, O Diyos, ang aking kalakasan. Kayo lang ang kailangan magpakailanman. Sa English, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion. Nanghina man tayo physically o namang bagay ang magpahina sa atin, ngunit may kaloob na kalakasan si Kristo para sa atin. Makakaya natin ang kahit ano dahil sa kaloob na lakas ni Kristo, dahil sa biyaya niya na kaloob para sa atin. Now, kung may kaloob si Kristo para sa atin, kumbaga si Pablo is nagagawa niya maging kasapatan si Kristo dahil sa biyaya ni Kristo, dahil sa lakas na ibinibigay sa kanya ni Kristo, kaya nagagawa niya yun. So anong dapat natin gawin? Last point, reliance on Christ. Pagtitiwala sa Panginoong Yesus. In verse 13, ulitin ko, sabi niya dito, kaya kong harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapalakas sa akin. Hindi nananahan si Pablo sa sarili niyang lakas, sa sarili niyang kakayahan, o sa kaya niyang gawin, kundi nananahan siya sa kaloob na lakas ni Kristo. Sa kayang gawin ni Kristo at sa biyayang kaloob ni Kristo. Diba? Marami sa atin yung ginawa na lahat ng kaparaanan pero bakit parang di pa rin natatapos yung problema. Diba? Then later on, your last resource na lang si Lord. Yung business dapat ang inuuna natin is yung alamin yung kalooban ni Lord, kung ano yung naitutulong ni Lord para magawa o masolve yung problema, hinuhuli natin si Lord. Diba? Maraming ganyang tao. Na dapat si Lord muna tayo unang sumasangguni, pero ginagawa muna natin yung kaya nating gawin. Tapos pag nagawa na, walang nangyari, sa kalalapit kay Lord. Pero si Pablo, ano po ang ginagawa niya? Hindi siya nananahan sa kaya niyang gawin, hindi siya nananahan sa sarili niyang lakas, o sa sarili niyang kakayahan, kasi alam niya, wala siyang magagawa. Kaya nananahan siya sa lakas na kaloob ni Kristo. Nananahan siya sa kayang gawin ni Kristo at sa biyaya ni Kristo. Kaya sabi niya, alam na niya ang sikreto ng meron at kinukulang. Alam niya ang sikreto ng pagiging busog o gutom. Dahil nagtitiwala siya ng lubos kay Kristo. Ang buong kalakasan niya ay galing kay Kristo. Kaya pinagkakatiwala niya ang lahat kay Kristo. Kung si Kristo ang kasapatan natin at kalakasan natin, hindi ba dapat siya rin ang pinagkakatiwalaan natin ng lubos? Remember ang pangako niya, hindi kita iiwan ni pababayaan man. Nangako din siya na lagi
lagi niyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. These are His promises for us. Pero gaano kalaki ang pagtitiwala natin sa Kanya? Gaano kalaki ang pagtitiwala namin sa Kanya sa lahat ng oras? Yes, hindi ibig sabihin na kapag nagtiwala tayo kay Kristo, wala na. Ganun agad, wala na yung problema. Hindi rin ibig sabihin na kapag nagtiwala tayo, answered prayer agad ang panalangin natin. Ang ibig sabihin na pagtitiwala ay yung kahit nasa matindi tayong pinagdaraanan, hindi tayo natatakot o hindi tayo nangangamba. Bakit po? Dahil kontrolado ng Diyos ang lahat. Alam natin, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Kontrolado ng Diyos ang lahat ng bagay. Kontrolado ni Kristo ang lahat sa atin. He is sovereign. He is in control. Kontrolado niya lahat. He knows everything. He knows kung kailan tayo magtatagumpay at babagsak. He knows kung kailan tayo mamamatay. Remember yung message last Sunday. Hawak ng Diyos ang buhay natin. He knows when we will die. Hawak niya ang buhay natin. Everything is in His hands. Sa awit, sabi doon, hindi ko lang maalala kung anong verse, sabi niya, hawak niya ang buong kalawakan sa kanyang mga kamay. Kung manonood kayo ng mga NASA, binabanggit nila doon na billions of light years ang lawak ng kalawakan. Pero sabi ng Bible, hawak ni Lord ang kalawakan sa kanyang mga kamay. Sabi din ng science, ang universe ay expanding, kumbaga lumalawak, lumalaki sa bawat oras. Pero sabi ng Bible, hawak ng Diyos ang universe sa kanyang mga kamay. Ganito kalaki ang Diyos natin. Everything is in His hands. Kaya kahit ano pa ang maging sitwasyon natin, sagana man o nagkukulang tayo, gutom man o busog tayo, sa hirap man o sa ginhawa, dapat ipinagkakatiwala natin ang lahat kay Kristo. Dahil siya ang Diyos na may kontrol ng lahat at ang nagbibigay ng kalakasan at biyaya sa atin araw-araw. And na po natin, sabi ni Jesus, talagang daranas tayo ng pagsubok. Maaaring paulit-ulit na pagsubok, maaaring maraming pagsubok, maaaring mabibigat na pagsubok. Ngunit kahit ano pa man ang pagsubok na dumaan sa atin, o ano man ang maging sitwasyon ng buhay natin, dapat si Kristo ang kasapatan natin. Dapat kay Kristo tayo humuhugot ng lakas, at higit sa lahat, kay Kristo tayo lubos nagtitiwala. Dahil, ang sabi niya, napagtagumpayan na niya ang mundo. At hindi lamang siya nagtagumpay sa mundo, kundi nagtagumpay din siya sa buhay natin. Sa papanong parang po, nung namatay siya at muling nabuhay para sa atin. Napagtagumpayan na niya tayo, napalaya niya tayo sa ating mga kasalanan. Nabigyan niya tayo ng pagkakataon upang makalapit sa Diyos. Kaya laging may lakas at biyayang hatid si Kristo para sa atin. Kaya nga, kaya nating harapin ang kahit anong kalagayan sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng tulong ni Kristo na nagpapatatag sa atin. Let's pray po. For God, Lord, we praise your name, Panginoon. We glorify you, O Lord. Maraming salamat, Panginoon, pagkat inari mo kaming mga anak, O God. Hinayaan mo po kami, binigyan mo po kami ng pagkakataon upang makalapit sa Ama. And Lord, dahil inari mo kaming mga anak, Lord, hindi mo kami iniiwan, ipinababayaan man, Lord. Lord, dahil inari mo kami mga anak, Lord, nandyan lagi ang biyaya at kalakasan na hatid mo para sa amin.
Nandyan lagi ang pag-iingat mo, ang pagsama mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. Na Sunday after Sunday, Lord, nakakadating kami, Lord, sa panambahan upang magpuri sa iyo dahil iningatan mo kami, di mo kami pinababayaan, O Lord. Lord, we ask you, Lord, na tulungan mo po kami magtiwala sa inyo ng lubos. Pagkat naniniwala kami, alam namin na hindi mo kami pababayaan, Lord. Hindi mo kami iiwan, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na maging kasapatan ka sa buhay namin. Tulungan mo po kami, Lord, na humugot ng lakas sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na magtiwala sa inyo araw-araw, Panginoon. Lord, every time na dadaan kami sa pagsubok o problema, Lord, tulungan mo po kami tumingin sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami tumawag sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami, Lord, na alamin ang kalooban mo sa buhay namin, O Lord. Lord, hayaan niyo po na saliksikin namin ang kalooban mo, ang nais mo, Panginoon, at magtiwala sa mga pangako mo, magtiwala sa iyo, Panginoon. And Lord, we ask you, Lord, in Jesus' name, Lord, to bless each one of us na naririto, Panginoon. Nakita mo pong puso ng bawat isa, problema ng bawat isa, ang buhay ng bawat isa, Panginoon. We believe ikaw ang kasama namin sa araw-araw, Panginoon. Huwag mo kami iiwan, Panginoon. Huwag mo kami pababayaan, Panginoon. Lord, help us to overcome, Panginoon, kung paano pong nagtagumpay ka na sa mundo, Panginoon. Help us to overcome also, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, huwag nawa ang kalooban ng pinangyayari, Lord, hindi ang kalooban mo, Lord. Pagkat, Lord, kung ang kalooban mo mapangyari sa buhay namin, Lord, mas mabuti ito kaysa sa kalooban namin, Lord. At Lord, every time na tutugunin mo ang panalangin namin, every time na mapagtatagumpayan namin ang bawat problema, sa tulong mo, Panginoon, tulungan mo po kami magpuri sa iyo, Panginoon. Tulungan mo po kami sambahin ang pangalan mo, tulungan mo kami umawit, tulungan mo po kami itaas ang pangalan mo, Lord, pagkat hindi kami ang nagtagumpay sa bawat problema ito, kundi ikaw, Panginoon. Help us, Lord, to bring back all the glory and honor and praises to you. Muli, Lord, I ask you, Lord, na tulungan mo po kami na maging kasapatan ka sa buhay namin. Kumuha ng lakas sa iyo, Panginoon, ng biyaya at magtiwala sa inyo na lubos, Lord. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan. In Jesus' name we pray. Amen. Makibukas po tayo sa Kawitaan 8:24. Ang tao mapagbigay ay lalong yumayam. Ngunit naghihirap ang titumnaw ang mga kamay. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan sa lahat. Maraming salamat po, Panginoon, sa umaga nito at isang lindong pag-iingat sa aming Panginoon. Panginoon, maraming salamat din, Panginoon, sa nakapagbigay at sa hindi nagpagbigay ko, Panginoon. Tuloy ang pag-ingatan, Lord. Ito po ang aming kalalago sa aming bahay panambahan, Panginoon. Maraming salamat po. Ang pong dinadalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Bago po tayo sa ating mga announcements. Sa ating pong midweek service, March 17, 2021. Sumili natin si Brother DJ. Presided si Sister Aya. Amen. Okay.
Sunday, March 21. So leader natin si Sis Ashley. Okay, nandiyan na yan. Ayusin ko pa sayang. Yung mga kalalakihan mamaya, meron tayong fellowship, prayer and fellowship. Alas 4 ng hapon, mga tatay. Available. Alas 4 before ng alas 4, kailangan dito na tayo para maaga rin tayo makatapos. Sige po, tayo po yung magsitayo para sa closing prayer po. Tayo po yung manalangin. For God, Lord, maraming salamat muli, Panginoon, sa oras na ito pagkat kami po ay binigyan mo ng lakas, biyaya upang makatungtong sa panambahang ito, Panginoon. At maraming salamat, Lord, sa lakas na ibinibigay mo sa amin, Panginoon. Maraming salamat, Lord, pagkat ikaw ang patuloy na nangungunat kumikilos sa buhay ng bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, we ask you, Lord, in Jesus' name, to bless each one of us, Panginoon. Ikaw po magpala sa amin, Lord, ng siksik, laglig at umaapaw, Panginoon. At hindi lamang po physical blessing, Lord, ang nangis namin, kundi spiritual blessing, Panginoon, na hahanapin ang kalooban mo sa araw-araw, Panginoon. Ingatan mo pong bawat isa sa pag-uwi, Panginoon, at hayaan niyo po na may balik namin ang lahat ng pagpurit pa sa salamat sa iyo. In Jesus' name we pray. Amen. God bless po.